Ayan. Amen. So, pinagpaalam ng umaga po sa ating lahat. Pwede po ba palakpakan natin ng Panginoon? Ayan. Alam mo po na yung iba po dito ay medyo pagod dahil lahat po tayo kahapon ay nagpunta sa simenteryo sa mga mahalaman sa buhay na namayapa. Pero tayo po mga Kristiyano, kahit gaano kadaming ginagawa natin, basta araw ng linggo, laging para sa Panginoon yun. Amen po? Amen. Pwede po bang ngitian mo po muna yung mga katabi nyo? Ayan. Ayan. Masaya po ba tayo na nandito ulit sila? Amen. Alam mo po na lahat tayo ay sobrang excited na makapagbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Hindi lang basta makita yung mga katabi natin, kundi syempre, higit sa lahat, yung excitement sa puso natin na makapagpuri sa Lord ngayong umaga. Amen po? Amen. Alam ko po na lahat tayo ay na-excite na magbalik ng papuri sa Lord. At ngayong umaga, pwede po ba na ihanda natin yung puso natin, yung isip natin para makapag-focus tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po? Amen. So, mamaya na po tayo mag-chikahan after ng ating service, no? At ngayon po ay nanayaan ko po ang bawat isa na tumayo. Ayan. Ngayong umaga, alam ko po na sa dumaang isang linggo, sobrang dami natin pinagdaanan. Meron dito na ngayon, nais magpasalamat sa Lord, nais magbalik ng papuri. Meron dito parang gusto magsumbong sa Panginoon, sa dami ng mga pinagdadaanan sa buhay, or sinubok tayo ng maraming problema. Pero most importantly, nandito tayo ngayon dahil mahal natin ang Panginoon. Amen po. And ngayong umaga, deserve ng Panginoon ng atensyon. Ibigay mo sa Lord yung atensyon mo, ibigay mo sa Lord yung puso mo ngayong umaga para maibigay natin yung karapat-dapat na papuri at paglilingkod sa Kanya. Amen po. At bago po tayo tuluyang sumama sa Panginoon, inaanyayahan ko po si Brother Ruben para po sa ating opening prayer. So magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating Panginoon. Tama po yung sinabi ni ate. Yung attention po, pinaka-importante sa lahat sa ating po pagsamba na gagawin ngayon. Sabihin po sa katabi mo, handa na bang sumamba sa Panginoon? Handa na po ba tayo? Kung tayo handa-handa na, habang ako po ay nananalangin, kailangan po lahat po tayo ay nananalangin. Bakit? Kasi may kabuluhan ang gagawin po natin ngayon, pananalangin. Kung mapapansin niyo po yung nakita po sa Facebook po, kasi yung isang taong nakahubad, ginamit niya yung pangalan ng Diyos nang wala kabuluhan. Alam niyo yung nangyari sa kanya? Nawalan siya ng boses at namanat siya. Walang kabuluhan, binabanggit niya. Pero itong gagawin po natin ngayon, may kabuluhan. Kaya dapat po natin sa sambahin ng Diyos, sa mga oras nito, huwag po natin sayangin. Bakit? Kasi ang Diyos ang makakasama po natin ngayon. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, O Diyos. Dinadakila ka namin sa umaga nito. Hallelujah. Hallelujah. Sama-sama po tayong magpuri sa Diyos. Hallelujah. Ibuka po natin ang ating mga bibig mo pang isa'y dakilain para ka lang papurihan sa pamagitan po ng bibigay ng papuri sa Kanya. Hallelujah. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa umaga nito. Sapagkat narito kami, Panginoon, sama-sama nahaharap sa inyo. Upang ikaw ay aming dakilain para ngalan, pasalamatan at papurihan sa umaga nito. Nais lamang po namin, Panginoon, na samahan po niyo kami, Panginoon. Maging karapat-dapat po kami, O Diyos, sa aming banal na pagsamba na ipagkakalap sa inyo, Panginoon. Sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu Santo, samahan po niyo kami, Panginoon. Sapagkat hindi namin alam ang gagawin namin, Panginoon, kung ikaw ay wala sa amin. Kaya hinihiling po namin sa umaga nito, Panginoon, lahat ng aming gagawin, Panginoon,
Amen. Ang Diyos po ay mabuti. Sa muli, palakpakan natin ang Panginoon. Yung pinakamainam na patuloy pagsamba. You're going to be praised, God. Napakabuti po sa amin, Panginoon. Kaya nararapat ka na ang papurihan at sambahin ka. We worship you, Jesus.
praise and worship lang muna. And then one day, you will grant us. Amen! Amen! Alam ko, kayo rin po, na nanalis sa mga gawain ng praise and worship. Nakuha lang kasi salamat sa Panginoon. Amen! Malakas ang lakang para sa Panginoon! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo pumalakpak.
yung bawat pagsayaw natin, pag-idak natin, talagang sobrang galak sa puso. Amen po, dahil nakakasamba tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Sobrang, na-feel niyo po ba yung presence ng Lord? Amen. During worship, sobrang ganda ng worship, ng praise. Talagang sa bawat lyrics po pinapakita at sinasabi doon kung gaano kabuti at kung gaano ka-worthy ang Panginoon. Amen. And yun yung mga feeling na sobrang genuine talaga. Amen po. Yun yung mga feeling na hindi ka magsasawang maramdaman kasi alam mo na nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Amen. At lagi mo nilang sinasabi, sabi nila, before ka daw pong magpunta sa church, dapat, you are all prepared. Dapat, hindi lang yung damit mo, hindi lang yung tithes and offering mo, dapat, most important yung puso mo. Dapat, bago ka pumasok dito sa bahay-sambahan ng Panginoon, dapat ready ka lahat. Para pag naupo ka dyan, hihintayin mo na lang na mag-worship ka sa Lord. Hihintayin mo na lang na sumayaw ka sa Lord. Hihintayin mo na lang, basta lahat prepare ka. Amen? Kasi kapag nakasanayan natin yung gano'n, talagang pagpasok pa lang po natin, mag-feel na natin yung excitement na mag-worship sa Lord. And we are so grateful and we are so blessed dahil lagi tayong may chance na magbalik ng pasasalamat sa Panginoon dahil sobrang buti ng Lord sa buhay ng bawat isa. Amen po. Alam ko po na iba-iba tayong pinagdadaanan sa buhay. Meron dito masaya, meron malungkot, meron may mga pagsubok, meron na full blessings yung natatanggap. But kahit ano man po yun, deserve ng Panginoon na pasalamatan siya. Amen po. At dahil mabuti po ang Lord, lagi siya nagdadala ng bagong kaluluwa dito na makakasama natin. Kapag po tinawag ko yung pangalan, inaanyayahan ko po kayo na tumayo, si Mr. and Mrs. Darwin Decatoria, invited po ni Tito Wendell Casabuena. Ayan. Welcome po sa gawain ng Panginoon at nawa po ay makasama ulit namin kayo sa susunod. Amen. Makakaupo na po kayo. Ayan. Maraming po salamat. At ngayon po, okay lang po ba i-grab ko po itong pagkakataon na to? At nais ko po magpasalamat on behalf of Youth Department. Nagpapasalamat po kami kasi sobrang naging successful po yung anniversary ng youth last week. And ako po, bilang leader nila, sobrang nagagalak po ako talaga ako at sobrang naiiyak ako kasi lahat po ng youth sobrang busy. Kasi majority po sa amin puro nasa college level na. So, expected po natin, di ba, na talagang sobrang busy nila sa school, gano'n. Pero sabi nga, kapag ninais ng puso mo at pinlano ng Diyos, walang imposible. Amen po. At yun po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumuporta, sa mga pastors, council, sa lahat po ng nag-abot, financial, ng mga prayers. Sobrang nagpapasalamat po kami. At sobrang na-feel po namin yung pagmamahal niyo sa amin. Amen. At ayun po, kami po mga youth, mas gagalingan po at mas tuloy-tuloy pa po kami sa pagpapagamit sa Lord. Para po yung mga susunod sa amin is makita po nila kung gaano kasarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Ayan, masyado na ako maraming sinasabi. Pero, sino po dito yung mga, anong month po ba ngayon? November. Sobrang bilis ng panahon. November na, isang buwan na lang ay December na. Pasko na. Best offering na. Amen? Alam ko po na lahat tayo ay, syempre, nagre-ready na po tayo, no? At pero before that, sa lahat po ng mga may birthday ng November, yan, pwede po ba kayong tumayo? Wala po ba? Wala po ba may birthday ng November si Tita Jo? Sino? Ay! Si Tita Jo, si Kuya Saiji. Kuya Nick! Sino ba? Kuya Nick, pwede po ba anyayahan lahat po ng may birthday ng November na pumunta po tayo dito sa harapan? Amen. Alam niyo po, sa lahat ng regalo na natanggap niyo, ang pinaka-best gift na marireceive niyo ay panalangin. Amen? Amen. At inaanyayahan ko po
po si Pastor Venus para po ipag-pray ang mga may kaarawan po ng buwan ng November. Si Luigi, kasama si Luigi. Si Luigi. Sino pa? Si David. Ayan, si Christian. Monthly birthday mo, no? Birthday niya buwan-buwan. Ayan, sino ba po? Ako, kasama. Amen. Happy birthday. Lagi pong bukas ng Jollibee at saka McDo. Okay, sa may karawan, ang buhay niyo ngayon ay blessing ng Lord. Amen. Kaya dapat ang buhay natin lagi natin ipinapanalangin sa Panginoon. Dahil po tayo ay tumayo at inanyayahan ko po ang lahat na extend po natin ang ating dalawang kamay para i-bless po natin ang may mga kaarawan. Kayo po ay magpasalamat sa Diyos. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na dakila ka sa aming buhay. Ikaw ang may ligtas sa amin, ikaw ang nagbigay sa amin ng hininga. Kaya ang buhay namin, Panginoon, hindi amin, kundi sa iyo, Panginoon. Hiram lamang namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa bawat karawan namin, every year, Panginoon, na aming sinicelebrate, ito po ay pinagpapasalamat namin, Panginoon, sapagkat kung wala ka, ay wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya kung ano man po kami ngayon, ito ay dahil sa iyo, Panginoon. Ang aming pananampalataya, patuloy mong pinapalago, ito ay dahil sa iyo, Panginoon. Kung kami man po ay biniyain mo ng mga pagpapala, kalakasang physical, nakapagtapos ng pag-aaral, lahat, Panginoon, na aming natanggap, ay ito ay mula sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos. Kaya, Lord, kami po ay dumadalangin. Narito po ang aming mga mahal na kapatid, naka-extend po ang aming dalawang kamay, at hinihiling po namin sa may mga karawan ngayon na sa aming harapan na patuloy na masaganang pagpapala ang pagkaloob po sa kanila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ano po ang kalooban mo ay siya po ang masunod sa kanilang buhay, Panginoon. Ilayin mo po sila sa mabigat na pagsubok at problema at karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, kung sila man po ay nag-aaral, may mga negosyo, patuloy mong i-bless, O God. At dalangin namin, every day, iligtas mo po sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman at anong uri ng mga aksidente, O God. Kaya sa kanilang tinatahak hanggang sa mga susunod pa ng taon, pagpalaan po sila, Panginoon. Maraming po salamat sa bendisyon ng lahat ng uri ng pagpapala, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday! Amen. Happy birthday po sa lahat ng may birthday ng November. Alam niyo po, sabi, yung mga may birthday daw ng November, masarap daw pong bigyan ng mga regalo yan. Unahin niyo na po ako. Hindi. Ayan, ngayon po, ihanda po natin ang ating tithes and offering. Dinaya niya ako po ulit si Pastor Venus Campa. Amen. Masaya po ba tayo? Ang masaya na magbibigay ay pumalakpak sa Panginoon. Ang hindi pumalakpak, kulang ang pagpapala. Amen. Alam naman natin na ang church po natin ay may plano, di ba? Alam ba natin ang ating plano? Yung hindi nakakala, malalaman nyo ngayon. Ang plano po natin ay magkaroon tayo ng sarili nating ano? Church. Magandang church, hindi lamang church. At siyempre, bilang isang pamilya, sino bang nagtutulungan para tayo ang sariling tahanan? Di ba ang pamilya? We are family. Alam niyo po, ang natutunan po namin sa aming pastor, si pastor po ay, nung siya ay nabubuhay pa, talagang ang tinuro sa amin ay sakripisyo, kung pagkakaloob, lalo na po sa pagkakaloob. At ang glorious kami ng Trinis po, alalahanin po namin lagi, wala pong sa atin nagsusuporta na taga-ibang bansa. Amen. Ang nauna pong nagsusuporta sa atin ay ang Diyos. Tama? At pangalawa ay sino? Tayo. Kaya tayo po ay magtutulong-tulong para yung layunin natin na may tayo natin ang sarili natin church
Alam niyo po, pag nakita po ng Lord ang ating puso, hindi po yun nakatingin kung anong ipagkakaloob natin, kundi kung ano yung puso natin sa ating pagkakaloob at ang Diyos po ang gagawa ng kaparaanan. Amen. Sabi ng Bible, ang taong mapagbigay ay lalong Mayaman. mayaman. Ngunit nagdarahot ang mga tikom na Kamay. kamay. Kawikaan, chapter 11, 24 to 25. At ang sabi pa ng Bible, higit na mapalad. Hindi mo yung katabi mo. Yung mapalad yan. Malakad. Higit na mapalad ang nagbibigay kisa tumatanggap. At ang sabi nga ng Bible ulit, kung tayo ay nagtatanim ng marami, aali tayo ng marami. Kaya alam niyo po mga magulang at kapatid, alam ng Lord ang puso natin. Kaya sa pagbibigay po natin, sabi ng Bible sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 8 sa Macedonians po, bagamat sila ay naging kahos, naghirapan sa financial, pero buong puso pa rin sila nang abot kanilang makakaya, nagkaloob sila sa Panginoon. Handa na ba kayo magkaloob sa Panginoon? O, itas po natin ang ating kaloob at ating pong ipapanalangin. Tayo po nga tayo po ngayon. Hallelujah. Father God, salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Ang buhay namin ay galing sa iyo. Anong tinatangkilik namin ay galing sa iyo. Maging itong pagkakaloob namin ay galing sa iyo, Panginoon. Kami po lamang ay katiwala. Kaya salamat po sa lahat ng magkakaloob. Ito ay pagpalain mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Magamit po ito upang maparangat ng ngalan ang iyong dakilang pangalan. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus, ang katang nagsabi ng Amen. Magandang na po tayo sa Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at makibukas po ng ating mga Biblia. Unang Hari, 18, 41 hanggang 45. Sinasabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka na kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom. Umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at talawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Sa 7 pagkanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong ulap, kasing laki ng kalat, na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Ito po ang salita ng Panginoon. Inaanyayahan ko po si Pastor Eric upang ibahagi ang kanyang salita.
ka na. So, purihin ng Panginoon, tayo po lahat ay umikit, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, aming Diyos, sa napakagandang umagang pinaganoon niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat kami po ay naririto upang magpasalamat, upang purihin ka. Ngayon naman po, aming Diyos, ay mag-aaral po ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu po na siyang magpaunawa po sa amin ng amin pong pag-aaralan. Maging kulang man po ang aking paliwanag, ikaw na Banal na Espiritu po ang magdagdag sa kanilang puso. Kung may mali man o hindi man tama akong mabanggit, Lord, dalangin ko pong maging wasto ito sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. So, makakaw po na po tayo pare-pareho po. Mga kapatid, salamat po sa napakalakas na palakpakan. Nagpunay nga po ang Panginoon. Amen. Panginoon ng Diyos. Amen. So, sino po dito ang may hinihingi sa Diyos? Amen. Sino po dito umaasa na tatanggapin na niya ngayong araw na ito? Amen. Amen. So, hindi nag-amen, bahala ka. Hindi mo nakatatanggap yan. Okay? So, this morning po, ang maganda po ang ating pag-aaralan ngayon. Sabi ko na introduction ko, napakahirap daw po ibuhay ngayon yung salitang pagtitiwala. No? Napakahirap daw po ibuhay sa mundo ngayon yung salitang pagtitiwala kasi po tayo ay nabubuhay po sa mundo na para bang napakahirap na yung katotohanan. Ano po? Napakahirap na. Parang ang lahat po ay peke na eh. No? Kasi bakit ko po nasabi? Sa atin naman, pare-pareho na po tayo nanonood ng TV, pare-pareho po tayo nagsa-social media. Makikita po natin, even yung mga pagkain po, minsan peke na eh. No? Hindi natin alam yung kinakain natin, bigas, itlog, ano pa ba yung mga pinipeki na nila ngayon. No? Hindi natin alam kung totoo pa ba ito. At hindi natin alam kung totoo pa ba yung napapanood natin sa social media nga. Minsan, di po ba, na minsan may, totoo ba yung sunog sa malis? Totoo ba yan? Buti naman at hindi peke. Kasi ngayon po, may mga nagpo-post, patay na raw si Eric, patay na raw si ganito, patay na kung sino-sino, na hindi naman totoo. So, napakahirap, no? Hirap na mabuhay. At higit sa lahat, nahirap din po na yung kausap natin, totoong tao pa ba? Kasi, ano na ngayon, AI na eh. No? Hindi natin alam na, nakita ko na, di ba, taong-tao pero robot pala. Naniniwala na kayo, kung din mo yung katabi mo nga, tingnan mo nga. Hindi, try mo lang. Pag hindi na mo nasakta yan, baka AI na yan. Baka robot na yan. Dalawang bagay lang naman mo yan eh. Kung hindi nasaktan yan, robot na yan, o stroke na yan. No, ganun lang naman mo yan eh. So, dito po sa bagay na ito, makikita po natin na parang ang hirap ng magtiwala. Pero isa pong nakalulungkot na minsan pati ang pagtitiwala sa Diyos ay nadadamay na po. Marami pong tao na minsan parang ang hirap ng magtiwala sa Panginoon. At ang pinakamalala po sa lahat, minsan, hindi na rin natin alam kung ano ba talaga yung tunay na pagtitiwala. Kaya this morning po, pag-aaralan natin, genuine trust. Yung pong totoong pagtitiwala. Okay? Yan po ang aming pag-aaralan ngayon. Paano ba natin malalaman, mismo muna tayo muna, huwag ang ibang tao, na paano natin malalaman na tayo ay may pagtitiwala pa sa Diyos? At yung pagtitiwala natin ay totoong pagtitiwala sa ating Panginoon. Doon po sa binasa po ni Sister Lani kanina, makikita po natin doon ang isang kwento na merong isang propeta, na sinabihan ng Diyos na uulan na. Kasi po, nagkaroon po ng tagtuyot doon po sa lugar nila. So, ilang taon po na hindi umulan? Ilan? 3 kalahating taon. Tapos, na hindi nga umulan, hanggang sa sinabi na ng Diyos, uulan na. So, nagpahayag na itong si Elias ulit na uulan na. Po. At doon sa istorya po na ating pinag-aralan na binasa kanina ni Sister Lani, ay makikita po natin dito ang 4
na bagay na nagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa buhay po ni Propeta Elias. So kung kayo po'y nakinig kanina, ay makaka-relate agad kayo doon po sa pag-aaralan natin. At sa hindi naman po nakinig, babalikan natin ito para fair ang laban. Okay po. So 4 na bagay, ano-ano yung 4 na bagay na nagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa buhay po nitong si Elias. Anong meron siya? Bakit nasabi ko na meron siyang pagtitiwala? Number 1, sabi po dito, naniniwala na siya kahit wala pang nakikita. Okay. Naniniwala na siya kahit wala pa siyang nakikita. Balikan po natin, yung kanina binasa. Ano po yun na? 1 King po yun, nagkamali lang yung nagtay. 1 King chapter 18 verse 41. Sabi po dito, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na. Maaari ka na kumain at uminom, narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Sa panahon po na iyon, na nangyayari iyon, wala pa talagang ambon. Wala pa talagang ulan. Wala pa hong pumapata, wala pa ni isang lamig. Nararamdaman po yung lugar na iyon, pero ito pong si Elias ay naniniwala na siya doon sa bagay na darating. Po, ang pagtitiwala po kasi, sabi dito, ang paniniwala na sa isang bagay, kahit hindi pa nakikita, ito daw po'y nagpapakita ng malaking pagtitiwala sa Diyos. Kasi minsan ang tao po, madali mo tayo, ganang nakikita natin, di pa tayo naniniwala eh. Di yung pang hindi nakikita. Ito daw pong pagtitiwala, masasabing tunay na pagtitiwala, yung naniniwala na tayo sa isang bagay na darating sa buhay natin, kahit hindi pa natin ito nakikita or nasa ating mga kamay. Ang malaking pagtitiwalang ipinakita ho itong si Elias ay nagpakita ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ano po? Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan. Okay? At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ganda mo ng version na ginamit dito. Paninindigan tungkol sa bagay na hindi nakikita. Pag sinabi pong paninindigan, mga kapatid, ito po yung talagang anuman ang mangyari, pinaniniwalaan mo, pinaniniwalaan natin, at pinaninindigan natin, na kahit sinasabi ng maraming tao, hindi na darating sa buhay mo yan, pero pinaninindigan natin, darating ito. Yan ang pagtitiwala, mga kapatid. Ano po? Hindi maaaring paghiwalayin ang paniniwala, pagtitiwala, at pananampalataya. Mga kapatid, kasi bakit? Hindi pwedeng paghiwalayin ito. Sabi po dito sa version ko, Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Okay? Ang pananampalataya ay pagtitiwala. So, magkayo yung dalawa. Ano po? Ano po, mga kapatid? Ngayon, ang sabi dito, ang pananampalataya at pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, napakahalaga po yung pagtitiwala na meron tayo. No? Kasi yung pagtitiwala, ito po ay bunga ng pananampalataya. Bakit mahalaga na meron tayo ito? Sabi po ng Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. So yung palang pananampalataya, pagtitiwala natin sa Panginoon, kapag wala ang isang tao, hindi natin mapiplease si Lord. Kuha niyo ha? Nakuha niyo? Ang pag-please kay Lord, ang pagbibigay po ng luwalhati or pasayahin at yung term na ginagamit natin dito sa Glorious, pangitiin si Lord. Para pala mapangiti natin si Lord, kailangan meron tayong pananampalataya. At ang sabi dito, hindi maaari kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos
ay dapat sumampalatayang may Diyos. At ano pa raw? At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So ang susi pala sa magandang bukas at magandang buhay natin, pagtitiwala at pananampalataya. At ang pananampalataya at pagtitiwala ay napakikita natin kahit hindi pa natin ito nakikita. Tingnan mo ba? Halimbawa, gaya ng project natin, yung totoo, yung project ni Himaya natin. Sino dito ang naglaro na sa kanyang kaisipan kung anong church meron tayong magiging? Yung totoo, taas kamay. Ayan. Ang naisip ko, nasa ilalim pa tayo ng lupa? Ano ba? Ano? Na-picture nyo na ba? Kasi ang pananampalataya daw po, napipicture mo ito sa iyong isip. Napipicture mo ito, at ito po'y bumababa sa ating puso, doon umiikot yun sa pagkatao natin. Ano po? Yung nangangarap ka ng isang bagay na, naku, ito, dadating ito sa buhay ko. No, ang pananampalataya daw po ay ganoon, na kahit hindi pa natin nakikita, doon sa ating kaloob-looban, pinipicture mo na ito. Na kung ikaw ay magkakaroon ng halimbawa ng isang bahay, pinipicture mo, doon mo ilalagay yung TV, doon mo isasabit yung anak mo, pag tumatakbo. Ganun kasi sila, tsaka anak ni Mia, kumpare na ngayon. Doon mo ilalagay, nakaplano ito, doon mo ilalagay ito, doon mo ilalagay ganyan-ganyan. Yun mo yung pay. Hindi mo yung ito yung basta ako magkakabahay, bahala na. Hindi ganun. Kailangan ang pananampalataya po, hindi natin nakikita, pero ito po ay binubuo na natin sa ating kaisipan. Kaya minsan kaya walang dumadating sa atin Ano? Kasi hindi natin naiintindihan ano ba talaga ito. Kasi pag dito daw po sabi dito, siya yung magbibigay ng gantimpala. So si Lord ang magbibigay ng mga bagay na pinananampalatayanan natin. Tingnan po ba? So, kaya nga, ito po yung isang bagay na dapat meron tayo. Yung naniniwala ka na kahit hindi mo pa nakikita. Amen ba? Hindi mo sila yung mga tumatakas ng mga ghost project, hindi sila yung, hindi mo na talaga makikita yun. Magkaiba ho yun. Magkaiba ho yun. So, ito daw po yung una. Number 2, ano po ang meron at nakita ang pagtitiwala? Nakatuon ang kanyang tanaw sa bagay na hinihintay. Nakapokus siya, focus. Ano po? Nakapokus po itong si Elias doon sa bagay na kanyang hinihintay. Okay. Sabi po dito, balikan mo natin. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka, tanawin mo ang dagat. Okay? Umakyat ka, tanawin mo ang dagat. Dahil po sa pagtitiwala ni Elias, naging malinaw po sa kanya kung saan manggagaling yung tugon ng Diyos sa kanya. Pag tayo po'y may pagtitiwala sa Panginoon, ang paghintay natin ng tugon ng Diyos hindi alatsamba. Tiyak ka, tiyak. Tiyak mo na darating, tiyak mo na ito'y doon manggagaling. Kaya sabi ni Pastor Venus kanina, kanino manggagaling ang support ng church? Kanino? Una sa Diyos, pangalawa saan? Sa atin. Kaya huwag kang tumingin sa iba. Sa iyo yung manggagaling. At ito po ang maganda rito. May kasabihan naman na narinig ako si kay Pastor Dimin, hindi sa balat mo manggagaling ang iyo pong ipipledge dun sa project natin. Kami po na pamilya, meron po kaming motto, mangarap ka lang. Alam niyo po, mangarap ka lang. Halimbawa, kami po, meron po kaming sinasama ni Sister Ami na mga mag-asawa ng mga pastor, kasama namin with Pastor Ed. Alam niyo po, minsan kaming nangarap lang nito, na gusto namin mag-asawa, isang araw, i-treat namin yung mga pastor, libre. Ganun lang muna sa isip namin dalawa. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng ipanlilibre. Tumating. Bakit? Hindi sa balat natin manggagaling yun. Sa Lord. Bakit? Kasi may malinaw kang pagtitiwala sa Diyos. Hindi yung pwede na, ako, hindi ako
makikibahagi ka sa project na yun. Hindi ko nga malaman kung paano mangyayari. Pag wala kang pagtitiwala sa Panginoon, hindi ka mangyayari. Pero pag nagtiwala ka, meron kang pagtutuunan ng pansin na gaya ni Elias, nakapokus siya sa dagat magagaling yung ulan. Sa dagat magagaling, no? So, dito, nakatanaw siya. Malinaw sa kanyang kaisipan. Alam niyo mga kapatid, minsan ito daw po ang kulang sa maraming mananampalataya yung pag-focus. Yung pagtuon sa isang bagay po na minimitli niya. Dito po maraming Kristiyano na kung bakit walang natatanggap, kulang sa focus. Sabi ng banal na kasulatan, hindi mo tatanggap ang isang taong kulang sa focus. Hindi tatanggap. So may verse ka ba yan? Sabi po ng Santiago 1:7 hanggang 8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, ang tao, pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talagang nais. Walang focus. Kapag tayo po ay wala sa focus, walang darating na pagpapakala sa'yo. Walang darating na tugon ng Panginoon. Bakit? Kahit si Lord nalilito sa iyo eh. Pero gusto ko pong makapangasawa sa scooter, ay hindi pala. 5 flat na lang pala. Basta, Lord ganito, Lord ganito. Naku, sasabihin ko po sa'yo, sabihin sa'yo, bahala ka nga sa buhay, hindi mo alam kung ano gusto mo. Hindi alam. Humingi ka ng business, hingin mo, doon ka magdumigdik. Kasi hindi pwede yung, in ngayon yung coffee shop, mag-coffee shop na ako. In ngayon yung ganitong patay sindihan ilaw, magpatay sindihan na ako. In ngayon yung ganito. Hindi. Pag malinaw sa iyo, hiningi mo sa Diyos at alam mo na ito ang tugon ng Panginoon, pumokus ka doon. Naukaw natin. Kailangan natin ng focus. Alam niyo mga kapatid, ayon sa isang pag-aaral, ako'y nahiyarin ako sa goldfish. Nakita po ba kayo ng goldfish? Ba't ba tinawag ng goldfish ay kulay orange? Nakakita po ba kayo ng goldfish? Ayon sa isang pag-aaral, ang average attention span daw po ng goldfish ay nasa 9 seconds. Pag sinabing attention na span, yung titig, yung pag-focus, nasa 9 seconds po sila. Tayo daw kung taong 8 seconds lang, aalis na tayo dun sa focus na. Dapat sa pag nag-scroll ka sa FB, hindi ka tumatagal. Kasi matagal-tagal din yung 8 seconds. Di mo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matagal-tagal din yun. Pero tayo daw po ng mga tao, walang tiyagang mag-focus. Walang tiyagang tumingin. Tama, mali. Tama. O, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Ako, ayun pa ka tingnan eh. Ibig sabihin, hindi ka na kulang sa focus. Wala ka talagang focus. At dahil doon mga kapatid, ito daw po yung realidad. Totoo to. Sa Amerika po ito pinag-aralan. Sabi ko, magaling na pong magaling. Pati ba naman yung goldfish pinag-aralan pa tsaka yung tao. No? Pero ito po yung pinakikita, mga kapatid, na realidad po ng tao na walang tiyagang mag-focus. Ngayon, dahil po wala tayong tiyaga, pupunin mo yan sa spiritual na buhay. Kung gusto natin na tayo po ay kalugdan ng Panginoon, focus. No? Pag-focus tayo. At syempre, ang una natin pag-focusan, ang Panginoon. Pangalawa, dun sa bagay na hinihingi natin. Huwag kang aalis doon. Kami mag-asawa, may 3 bagay po kami. Hindi ko lang i-reveal kung ano yun. Pag nangyari na lang, 3 bagay nakapokus kami sa hinihingi namin. Una, magkaanak pa kami. Hindi. No? Dahil may focus po kami, hindi mo kami umaalis doon. Ilang years na yun na pinipray namin. Wala pa, hindi pa dumadating. Pero focus pa rin. Kasi yung pagtitiwala mo sa Diyos, napakahalaga noon. Napakahalaga mga kapatid. So, yun daw po, ang una, sabi doon, naniniwala na kahit di pa nakikita, yung pangalawa naman daw po, nakatuon ang kanyang paningin o yung kanyang tanaw doon po sa kanyang ninimiti o hinihintay. Pangatlo, may katiyagaan siyang maghintay sa tugon ng Diyos. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Hindi mo nang hinawa itong si Elias
nahintayin po yung ulan. O, sabi po ng Bible, sa 1 Kings chapter 18, verse 43, sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka, tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan, tumanaw sa dagat. Ano po ang sabi niya? Wala po akong nakikitang anuman. Wika ng utusan. Ilang beses daw po na pinatanaw? 7 beses mo paggawin, sabi ko, utos ni Elias. So, ay bundok ko yun. Ano? Ang hirap doon. Sa taluktok ng bundok, katanawin to. So, doon po ay makikita natin napakatsaga nitong si Elias na hintayin ang kanyang binibigay. Dito raw po kulang din ang maraming mananampalataya ang maghintay. Ang maghintay sa tugon ng Panginoon. Kahit daw po natatagalan, maghintay ka pa din. Amen ba? Hintay ko na rin yung amen ninyo maya-maya. Sabi dito, ang katsagaan hintayin ang bagay na hinihingi natin sa Diyos ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Okay? Bakit ang tao po ay hindi nakapaghihintay? Bakit ang tao po ay naiinig? Bakit maraming tao na nasabi nga minsan ng mga preacher, minsan nabanggit ko, na sayang, na noong time na ibibigay na ng Diyos, nainip ka na. Nung ibagsak na ng Diyos ang katugunan, wala ka na. Sayang. Bakit? Kasi po ang tao, ito po ang natural pilit kasi nating inililibe yung panahon ng Diyos sa panahon natin. Yung oras ng Diyos sa oras natin. Pinaparehas natin to. At gusto natin ang kapamaraanan ng Diyos gawin ang kapamaraanan din natin. Kung bakit po tayo naiinig sa tugon ng Panginoon, pinipilit natin na ang Diyos ay tumugon doon sa gusto natin. Ang pinipilit natin na yung panahon natin ay gawing panahon ng Diyos. Hindi pwede. Hindi pwede mangyari yun. Sabi po sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Alam ba, magkaiba ang kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. Ano ba sabi niya? Ang inyong kapamaraan ay hindi ko kapamaraanan. So magkaiba. Magkaiba. Ano ba sabi ng live? Ang layo, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kapamaraan ay higit kaysa inyong kapamaraanan. Ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So, po ibig sabihin to ng mga versikulo na ito? Hindi pwede na, kasi sabi natin, Pastor, 10 taon ko nang hinihingi Ang tagal na. Hindi nga, iba nga ang panahon Kasi, Pastor, 1,000 taon ko nang hinihintay. Ang tagal. Hindi pa rin mo matagal sa Diyos yun. Bakit? Sabi ng Peter, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad lamang ng isang araw. Ilang taon na hinihingi mo? 10. Baka wala pa sa seconds ng Diyos yun. Ano? Yung panahon natin, kasi nakabasa kasi tayo dito sa panahon natin na tayo umaandar ang relo, na tik-tak, na umaandar to, ang tagal. Pero sa Diyos, matagal ang panahon ng Diyos. Kaya kung tayo po'y may pagtitiwala sa Panginoon, hindi ka maiinip. Amen ba? Amen. Parang inip tayo Doon sa tugon ng Panginoon at yung katugunan ng Diyos, kahit kabaligtaran sa nangyayari, kahit kabaligtaran sa hinihingi natin, magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Sabi ko nga madalas na kahit hinihiling mong magbago ang asawa mo, pag uwi mo, sinunto ka. No? Nakakita ka ng stock kahit umaga. Nangahulugan ba yun na hindi natutugon ng Diyos? Kahit hinihiling natin ba, kailan ba masosolve yung problema ko? Yung mga pagsubok sa buhay, Panginoon, kailan ba? Ang tagal na nito, Panginoon. Kapatid, iba ang way ni Lord, iba ang time ni Lord. Tiwala ka lang. Magtiwala ka lang.
One day, may kausap po kami ng misis ko. May kausap po kami na talaga namang naninindin. Siya ho ay nag-iiyak. Kasi ho, na meron mo siyang pautang na halos kalahating milyon yata, hindi na masingin. Problema, walang kasulatan. No? So sa madalit sabi na iyak ng iyak, ang sabi ko sa kanya, sister, una, ipagpasa Diyos mo yan, at hintayin mo ang tugon ng Panginoon. Huwag kang bibitaw dyan. No? Ano yung sinasabi ko? Napakahalaga po ng paghihintay. Napakahalaga po ng matamang paghihintay. Ano ba yung sabihin ng matamang paghihintay? Talaga ba mag-uusap tayo? Ano niyo ba yung sabihin ng matamang paghihintay? Matyaga. Matyaga, hindi mo yung mamaling paghihintay. Matyagang paghihintay, matama niyang inintensity. Nakatingin siya. No? Tinitignan niya, ano ba ito? Ganito, ganyan. So, hindi ko tayo dapat mawala ng pagtitiwala sa Diyos. Amen ba? At pusin ko na. At na lang kami amen. Pang-apat, positibo ang kanyang pagtanaw sa lahat ng bagay. Okay? Positibo ho na tinatanaw nito pong si Elias ang lahat ng bagay. Napakahalaga po ng positibo kasi. Sabi niya dito, sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po ang ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Gano'n po kalaki. Kasing laki ng palad. Kasing laki ng palad. Okay, no? Kasing laki ng palad, gano'n po nakikita. Sabi niya, Panginoon, kay Elias. Ano sabi ni Elias? Sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe. Umuwi na agad. Baka siya hindi makalis dahil sa ulan. Isipin niyo po yung kung anong meron ito na napaka-positibong pananaw po ito si Elias, nagapalad lang po na ulap. No? Gapalad na ulap, pero ang tingin po nitong si Elias, napakalakas ng ulan. Meron ka ba nun? Na ang pisong ito magiging trilyon. Meron ka ba nun? May pipit ka bang gano'n? May pananaw ka bang gano'n? No? Pag meron kang pananaw na gano'n, kapatid, padating na ang trilyon talaga sa'yo. Pero sasabihin mo, pisa? Ano mangyayari sa pisong ito? Huwag na lang. Wala talagang mangyayari mo. Kasi bakit? Napakahalaga po yung positibong pananaw natin, mga kapatid. Sabi dito, sa totoo lang naman talaga, ano po, kung bakit minsan ay parang nawawala yung pagiging positibo natin. Kasi ho, iba ho ang tanaw natin. Iba ang tanaw natin eh. Sa kapag positibo daw po ang ating pananaw, mga kapatid, lahat ng pangit na bagay ay magiging maganda sa paningin natin. Sa totoo lang, wala naman mo talagang pangit na ginawa ang Diyos. Nainwala po ba kayo? Wala akong pangit at masamang ginawa ang Diyos sa tao. At sabi po ng Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Lahat. Mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Nagiging pangit at masama ang isang bagay hindi sa Diyos, kundi sa tao na tumitingin doon sa sitwasyon. For example, nakamove on ako dito. Kaya lang, gusto ko lang gawin ng halimbawa ito. Baka sa nakakaalam, baka sabihin, Pastor, di makamove on. One time mo, kami nila Ate Tess, Gracilia, ay may missionan mo kami dito sa Violeta. Pinag-usapan namin Ate Tess yun, nila Kuya Rolly, na before dumating yung Sabado, na meron mo kasi silang kasumba na may sakit. So, magbabible study po kami. So, very excited ako. Alam ko, tinignan ko ito talaga sa napakaganda, no? Para masundan nyo. Pagkintay lang po kayo mga 3 oras, papaliwanag ko ito. Ganito yan. Ngayon, nung araw na yung Sabado, magmo-morning devotion muna kami ng mga pastor, ng mga kapatid natin na leaders. Pag
pag-alis ko, nung nasa kanto na ako, wala yung susi ng kapeng sa akin. Ako wala. Di umuwi ako ngayon. Pero bago ko umalis, yung wallet ko po, sinukso ko na sa aking bulsa. Ayan. Parang tamad akong mag-bag muna nun. Kasi dati yun nakabag kami. Ngayon, pagbalik ko po, natanaw ko yung bag. Kinuha ko na yung bag. Nilagay ko na yung wallet mo doon sa loob ng bag. Tapos, bumalik na kami dito, nag-morning devotion na kami, etc. Tapos, nakita-kita na kami ni Ate Tess. At pupunta na kami doon sa Violeta. Ako, napakahilig ko po, yung bag ko, isabit ko dito. Hindi kami naghihiwalay nun. Napakahilig ko isabit dito. Akalain mo nung araw ko na iyon, isinabit ko doon sa aming pajero na kolong-kolong dito sa gilid. At habang kami po biyahe dito, hawak ko, baka naman ganun talaga eh. Pagdating ko sa Ligtes na hawak ko pa din, alam ko, hawak ko. Hanggang nung pumasok na po kami sa Violeta, parang naglaan ko na ang isip ko na wala na ang focus ko sa kaganda ng mga halaman doon. Pagdating po namin doon sa Bible study namin nila Ate Tess, pagbaba, sabi ko, ang bag ko. Wala. Sabi ko kay Kuya Ramil, balikan natin, balikan natin. Binalikan mo namin hanggang malapit na kami makalabas ko dito sa Violeta. Sa madalit sabi ko, wala. Sabi ni Ate Tess, basta magkano naman? Sabi ko, ano lang, 7K lang naman. No. Kaya lang, birthday niya kami, pangilip ko sa kanya. Nalaglag, yun yung wallet ko na iyon. Ang problema, wala akong pagkakakilangan doon kundi yung picture ng apo ko. Kasi hindi na ako naglalagay ng mga lisensya tayo doon dahil ano nga. So, madaling sabi mo, eto papunta na ako dito sa gusto kong tumuloy. Siyempre bilang tao, may panghihinayang. Hindi bigyan nyo nga ako 7,000 ngayon, siya. Alam magbibigay, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali, no? So, pero alam niyo, ang tanaw ko ay positibo. Tinanaw ko ito na merong tsak nangangailangan. Tsak ang nakakuha nito, kailangan ito. Kasi bakit? Nalabag lahat yung ano nga eh. Yung sabi ko, nasa wallet ko na, nasa bulsa ko na, bakit nagbag pa, mahilig akong magkabe, tapos isinabit ko. Naniniwala ko kung ang tanong ko talaga, merong i-bless. No? Kaya madali ako nakamukul. Siguro sabihin, kinigwan ko pa, hindi nga ako na nga ako, halimbawa na lang. Halimbawa na lang. Kasi bakit? Alam ko, hindi ibabalik ng Panginoon. Binalik naman agad ni Lord eh. Sobra-sobra pa nga yung bumalik eh. Binalikan ako ng 800 eh. Okay na. Ngayon, ang gusto ko sabihin dito, paano mo tinatanaw? Paano mo tinatanaw yung isang parang hindi magandang pangyayari sa buhay mo? Nasa pagtanaw yan eh. Na kung minsan nagiging pangit, nagiging worse, nagiging hindi maganda, base doon sa tanaw mo. Amen po ba? Kasi minsan nagiging pangit lang, kasi yun ang basehan mo eh. Sa asawa mo. Gandang-ganda ka dyan, kahit sinasabi ng ibang pangit dyan, hindi. Bakit? Ikaw yun eh. Tsaka wala ka na magagawa, andyan na yan. At sinasabi ko, doon mo yun eh, kung positibo mo itong tinatanak mo. Iba. Ngayon, alam mo mga kapatid, ang pagtanaw natin, doon gumaganda ang isang eksena. Abi nga, lalo na kapag tayo pinasa Panginoon, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, sabi nga, ang disgrasya ay nagiging grasya. Ang pangit nagiging maganda. Ang maliit nagiging malaki. Bakit? Sa positibong pagtanaw. Ngayon, ano yung sabihin nito? Minsan kahit may maliit na bagay ka pa, anong palatayanan mo yung iyan ay lalaki. Kapag may isang bagay na ibinigay sa iyo ng opportunity ng Diyos, tignan mo ito'y malaki. Minsan di ba kasi sa atin eh, naghati ka, ganito mo ako eh. Di ba parang ganito, ba't api ako? Ba't ito mo sa akin? Di ba? Hindi, sa Diyos iba eh. No? Sa Panginoon iba. Basta ang sinasabi dito,
i-condition mo ang isip mo, ang puso mo sa lahat ng bagay na darating sa buhay mo, tanggapin mo ito ng may positibong pagtanaw. Kahit sinasabi ng ibang negatibo, basta naniniwala kang positibo yan. Amen ba? Sapagkat sabi nga, kung ano yung paniniwala natin, kung ano yung pananampalataya natin, iyon yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. At ano nga ang nangyari dito kay Elias? Ano ba sabi dito? Hindi nagtagal, nagdilim ang langit sa kapal na ulap, lumakas ang hangin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi siya binigo ng Diyos. Yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, ipinakita ng Diyos na gagawa ng Diyos. Ang susi lang mga kapatid, magtiwala lang tayo. Huwag mong problemahin kung paano mangyayari, hindi ka Diyos. Huwag mong problemahin kung paano paraan, hindi ka Diyos. Ang trabaho natin, magtiwala. That's it. No more. No less. Magtiwala ka lang. Basta, araw-araw ng Lord, nagtitiwala ako. Lord, nagtitiwala ako. No? Huwag mo ng problema, huwag mo ng pakialaman ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay para pagtagumpayin tayo. Sabi nga sa isang kasaysayan ni Joshua, pinatigil ng Diyos ang araw at buwan para lang magtagumpay ang Israel. Isipin niyo yun. Igilin mo ang lahat ng planeta sa orbit ng pag-ikot. Kasi hindi naman pwedeng huminto ang araw at buwan, dire-diretso si Venus, si Saturn, ang mga planeta pa natin. Mercury, Watson, ano pa? Alam ka naman, huminto itong dalawa eh. Tuloy-tuloy, di bangga-bangga na ho yun. Ibig sabihin, ang sinabi na ng Bible, huminto ang buwan at araw, lahat yun. At minsan ko na ho nabanggit, dito mga kapatid, kung natandaan niyo po, niresearch ko talaga to. Ayon sa mga scientists, may isang araw na nawawala sa bilang nila. Kasi continuous ang bilang eh. Bakit may nawawala isang araw doon sa count nila? At iyon po ay sinasabi nila na yung araw na iyon, doon pinatigil talaga ng Diyos. So, ba't ko sinasabi to? Eh kung nagawa nga ng Diyos yun, ano ba naman yung problema natin? Ano ba naman yung napakaliit na mga pagsubok natin? Ano ba naman yung aanalahanin mo pampaaral mo sa anak mo? Ano ba naman yung mga ganito? Napakaliit yan sa Diyos. Paliitin natin ang negatibong bagay, palakinin natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Yun yung susi. Ito, sabi ko nga, huwag mo nang trabahuin ang trabaho ng Diyos. Marami po kasing tao, tinatrabaho ang trabaho ng Diyos. Sabi ko nga sa isang kausap ko, ang problema sa maraming tao, yung trabaho ng Holy Spirit, pinakikinaman natin. Halimbawa, sa pagbabago ng tao, trabaho ng Diyos na pagbaguhin ng tao. Hindi mo trabaho baguhin ang buhay ng tao. Ang trabaho natin is share ang Word of God. Sa pagbabago niyan, Diyos ang magbabago niya. So, ganun din po sa aspeto ng buhay natin. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. At nawa, makitaan tayo ng Panginoon ng bagay na pagtitiwala po sa Kanya. Kahit mahirap gawin mo, kahit parang imposible gawin natin, kahit kontra ang mundo, kahit kontra ang pangyayari, basta magtiwala ka sa Diyos. Para pa ka ng Diyos. Tuloy po tayo lahat. Tayo po'y dadako po ngayon sa ating pong communion. Habang po tayo ay naghihintay, dahil po sa kinatatayuan natin ay magpasiyasan na po tayo sa Panginoon. Pumikit po tayong lahat. Iwasan muna po natin yung magkwentuhan sapagkat ang gaganapin po natin ngayon ay isang bagay na banal.
Sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng pahatulan laban sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masakitin ng marami sa inyo at may ilang namatay na. Pasiyasa tayo sa ating Panginoon. Lord, siyasatin mo ang aming puso. Nagpapalinis po kami sa iyong banal na dugo. Sa lahat ng nagawa namin, pagkukulang at pagkakasala, sa pagbibigay namin ng sama ng loob sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon. Nais namin na ang pagkitake namin ng communion na ito ay maging pagpapala sa amin, hindi maging isang sukma. Lord, patawad po at patawarin mo kami lahat sa aming nagawang pagkakamali. Sabi ng banal na kasulatan, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus ng gabi siya'y pagkanuloy dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, hinati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Kanin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong makibahagi sa banal na maraming salamat, O Diyos. Sa umaga kong ito'y tinuruan mo kami ng isang bagay na katiyakan sa buhay po namin. Tulungan mo nga kami, O Diyos, na laging magtiwala sa iyo.
ilaga ang pagtitiwala, ilagak namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay po sa buhay po namin. At kami po'y naniniwala, hindi mo kami bibiguin sa aming pinagtiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na naririto, tugunin ang kanilang mga pangangailangan, pagalingin sa kanilang mga karamdaman, lutasin ang mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Salamat, salamat. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay. Sumayin niyo nawa ang pagpapalang nagmumula sa ating Diyos, Ama, at patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong sa Kristo, at ang paggabay at ang pag-aliw ng Banal na Espiritu, umayong na kayo na taglay na lahat